Magandang umaga mga kaibigan at nagbabalik po ang inyo po lingkod, Dan Can Ride. At ngayong araw ay pupunta tayo ng Maynila mga kaibigan. Isang maaraw na araw sa inyo mga kaibigan. Napakataas ng sikat ng araw mga kaibigan at medyo mainit at temperatura, mga nasa 38 degrees Celsius mga kaibigan. Napakaganda ng araw ngayon mga kaibigan, no? Parang ang saya-saya, no? Parang walang ka-stress-stress, no? Napakasarap na aking gising. Napakaganda ng araw ko talaga. At sana sa mga susunod na araw maganda rin. Napakasarap mabuhay sa mundo, kaya palagi nating ite-treasure ang bawat sandali, no? Maging masaya tayo bawat oras. Sulitin natin ang araw, sulitin natin ang bawat oras. Nakapiling natin ang ating mga pamilya, dahil ito ang isa sa mga pinaka magandang regalo sa atin ng Diyos, kaya dapat ay pinapahalagahan natin, no? Huwag natin masyado iniisip ang problema, lilipas din yan, kaya huwag natin masyadong pinag-iisip-isip at relax lang tayo, kalma lang, lilipas din yan. Maging matapang lang tayo, maging matatag, maging maka-Diyos at marunong magpatawad para hindi natin masyado iniinda ang stress. Pagpatawad tayo sa mga nakakasabay natin na rider na medyo pasaway, no? Para hindi tayo na-stress, at palagi natin tatandaan na ang stress ang nagiging sanhi ng mga sakit sa katawan, no? Hindi lang sakit ng katawan, pati itsura mo sasakit. Sasakit ang itsura mo sa stress, kaya huwag tayong magpapaka-stress. Good vibes lang palagi, no? Huwag natin masyadong siniseryoso ang mga narinig natin, no? Pero na lang kung talagang kaseryoso. Huwag tayong masyadong balat sibuyas mga kaibigan, kasi ang buhay natin ay sandali lamang. Habang lumilipas sa mga araw tayo ay maging matalino, maingat sa mga desisyon. Huwag basta-basta react, huwag basta-basta pala desisyon, no? Mag-isip tayo, mag-isip bago magsilita, mag-isip bago kumilos, dahil malaki ang magiging epekto noon sa ating buhay. Walang mawawala kung ikaw ay magpo-pause ng sandali para mag-isip, no? Mga 5 seconds, 10 seconds, no? Para mag-isip, walang mawawala, no? Huwag yung basta-basta dada, huwag basta-basta salita, basta-basta react. Mag-isip muna tayo, mga at least 5 seconds, no? 10 seconds, walang mawawala. At dahil doon, pag ginawa natin yun, maganda ang bawat desisyon natin. Hindi tayo basta-basta masisira o maapektuhan ng masama. Meron ko nakainkwentro sa daan, mag-isip ka muna, huminga muna na malalim. Hinga, breathe. Huminga muna, di ba? Inhale, exhale, no? Habang ginagawa mo yun, makakapag-isip ka, no? Kung tama ba itong gagawin mo, kung mga sasabihin mo, o makapag-escalate ba ng tension, yung mga bibito mo salita, di ba? Huminga muna tayo, huminga. Yun ang nakaka-stress, yung hindi paghinga. Kaya kailangan huminga tayo, no? Libre lang ang hangin, libre lang ang oxygen. Huminga tayo, maganda sa katawan yun, no? Hindi lang maganda sa katawan, maganda rin sa kaisipan at sa ating kinabukasan. Bagay talaga pag ang kalsada maayos, no? Dire-diretso, nakakawala ng stress. So hindi umiinit ang ulo ng mga mamamayan. Kaya yung mga politiko sana maging mautak, no? Dapat nilang inuuna yung mga kalsada, yung mga ginagamit ng mga mamamayan para palaging happy at hindi palagi mainit ang ulo. At para sa darating na botohan, sila pa rin ang mauupo, di ba? Malamang bumoto ka na. Malamang iba dyan guilty, hindi bumoto, no? Pero kailangan boboto tayo, dahil yun yung pagiging isang responsableng mamamayan. Susunod na botohan, maging matalino tayo sa pagboto, dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan ng mga apo natin, ng mga anak natin, no? Huwag tayong padadala sa mga pakembot-kembot at pagsayaw-sayaw at pagiging kengkoy at pakanta-kanta, no? Ang titignan natin ay yung mayambag nila sa bayan, yung kanilang mga plataforma, hindi yung pagiging pogi nila, pagiging artista nila, pagiging sikat nila, pagiging komedyante nila, no? Hindi doon. Dapat tayo maging mautak talaga. Saka kung boboto tayo, yung walang naging kaso, no? Dahil doon, kasi di ba meron na silang history, di ba? Posibleng ulitin nila yun, no? So nabahiran na ng dumi yung kanilang imahe. Kaya kung tayo boboto, yung walang kaso, yung matino, no? Sakit na kasi ng lipunan natin yan, porket
alam niyo na, kumbaga parang ano bang tawag doon, kumbaga porket sikat, di ba, iboboto natin, porket artista, di ba, porket magaling magpatawa, no, iboboto natin. Huwag ganun, kailangan maging matalino tayo. Ang mga politiko ay mga public servants, di ba, tayo ang kanilang boss, hindi sila ang boss natin, no? Tayo ang dapat nilang sinusunod at hindi dapat tayo nagpapaalipin sa mga politiko. Yan ang tatandaan natin. Tayo ang pinakamalakas, tayo ang mase, no? Tayo ang mga mamamayan. Kapag tayo ay nagkaisa at nagtulong-tulong, walang kapatay ating lakas. Kaya natin pabagsakin ang kung sino na gumagawa ng di karapat-dapat sa mga mamamayan. Babala kang maging politiko, mahiya ka naman ng konti. Isipin mo yung magiging kalagayan ng iyong masasakupan. Wag puro kurakot. Kasi alam niyo na, sa ating mga Pilipino parang karaniwan na yun. Maganda sana kung babaguhin natin yung ganong kaisipan. Baguhin na natin kasi ang tagal na nating ganun, no? Ang tagal na nating ganun yung kaisipan natin. Maganda sana kung magkakaroon tayo ng kunting pagbabago. Kasi tayo yung mga Pilipino. Gusto niyo ba yung pinagtatawanan tayo ng buong mundo? Syempre hindi. Bilang isang individual, kaya natin gumawa ng pagbabago Hindi lang sa ating sarili, pati sa kinabukasan ng karamihan. Kaya tayo maging responsable. Mag-isip tayo mga kaibigan. Huwag basta-basta boto ng boto. Huwag tayong tatanggap ng bayad kapalit ng boto. Masama yun Masama. Nakikita ng Diyos yan. Saka hindi natin madadala lahat sa langit niyan. Kung ikaw ay isang politiko, yung mga kayamanan natin ay hindi natin madadala sa langit. Kaya ang isipin natin ay yung makakabuti sa nakakarami. Balang araw tayo mga Pilipino ay magkaisa, no? Magkaisa yung mga pag-iisip natin sa pagpili ng karapat-dapat na mamumuno sa atin. Maging mapanuri tayo. Huwag tayong padadala sa mga simpleng bagay, simpleng sayaw, simpleng kembot, simpleng pakanta-kanta, simpleng, alam mo na, marami kasing mga yung iharang. Agawa yung kalsada rito sa may tapat ng Diamond Hotel. Hindi ako makakanan kasi may harang. So dito tayo kakanan. Pwede ata rito kumanan. Kung pa pwede naman Tapos balik tayo ron sa Diamond Hotel. Yan. Alright. Parang ganda-ganda ng araw ngayon Parang ang sarap magmotor. Parang may okasyon ng pakiramdam, di ba? Parang holiday ang dating. Siguro dahil na rin sa sikat ng araw, saka nung hangin, yung lamig ng temperatura. Ang dami sasakyan. Pwede tayo sa likod, sa pinakadulo ng walang hanggan. Baha Puso na baha ngayon, lakas ng ulan. Yung isang araw, gabaha. Ang taas, para kang nagdi-nature tripping. Magkano buo sorry. Buo. Welcome to Diamond Hotel. Ano nga bang building to? Pero napakaganda na pagkakagawa Parang tibay-tibay Mga malalaking poste. Pero ang dala niya, bigat-bigat yung kanyang dinadala. Si Aloja. Si Aloja, Daligaw.